Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mula sa mismong pangalan nilang Smoky Mountain, lumilitaw ang isang simbolo ng pang-aapi at pag-asa. Isang babala hinggil sa kalagayan ng lipunan at ng kapaligiran. Hinango ang inspirasyong ito ng national artist for music na si Ryan Mr. C. Cayabyab na kasama ang visionary na choreographer na si Douglas Nieras. Binuo ang grupong ito noong 1989 bilang isang malikhaing komentaryo at pagmulat sa publiko hinggil sa isyong kahirapan, basura, karapatang pambata at polusyon. Hindi lang ito musikal na produkto, kundi isang sining na nalikha upang pukawin ang konsensya ng bansa sa pamamagitan ng musika at imahe na matalimang dating. Ang grupo ay hindi basta pagkakapatong ng boses, ito ay representasyon ng tinig ng kabataan na hinahangad na mabago ang mundo. Sa sinimulang yugto ng kanilang kasikatan, labis ang naging epekto ng kanilang debut single na Kailan na sumikat ng napakabilis. Ito'y naging numero 1 sa himpapawid ng 8 magkakasunod na linggo at nagdala ng gold, platinum at double platinum certifications parso ng album. Ang mga miyembro na si Jeffrey Hidalgo, Geneva Cruz, Tony Lambino at James Coronel ay nagsilbing patunay na ang kabataan ay hindi hadlang upang gumanap ng mahusay at makabuluhan. Sa kanilang murang edad noon, nagawa nilang bumida sa entablado tulad ng mga veterano. Ipinakita ang disiplina sa pamamagitan ng masinsinang rehearsal. Maging sa paradahan pa sila nagsanay bago at pagkatapos ng konsyerto. Sa antas ng internasyonal na pagkilala, agad nilang nakamit ang karangalan ng maimbitahan sila sa UN Summit for Children sa New York at lumahok sa ASEAN Song Festival sa Surabaya noong 1990 at 1991 bilang kinatawan ng musika ng Pilipinas sa mas malawak na eksena. Sa bandang huli, nag-tour pa sila sa mga lungsod tulad ng Los Angeles, the Netherlands at London. Nagpapakita ng kanilang kakayahang isulong ang OPM sa pandaigdigang tanghalan. Hindi lamang ang estilo nila ang nakatatak, kundi ang mensahe ng kanilang mga kanta, mga awiting gaya ng Can This Be Love, Mama, Better World at Paraiso na sumasalamin sa pag-ibig, kadikasan, kapayapaan at kolektibong kinabukasan. Ang kanilang ikalawang album na Paraiso noong 1991 ay nag 8 times platinum at tinanghal bilang isa sa pinakamabentang OPM albums, lumampas pa sa tagumpay ng kanilang debut. Sa edisyon sa Japan noong 1992, nilaman nito ang ilan sa kanilang pinakadakilang kanta tulad ng The Coconut Nut, isang novelty song ni Maestro Cayabyab na patuloy na tinutugtog dahil sa kanyang masiglang tono at malikhaing liriko tungkol sa palma na nag-aalok ng buhay at kabuhayan mula sa bawat bahagi nito. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Ngunit gaya ng maraming grupong kabataan, dumating ang panahon na kinailangan nilang harapin ang realidad ng edukasyon at personal na hinaharap. Pinili nila Tony Lambino at Jeffrey Hidalgo na mag-focus sa pag-aaral habang si Geneva Cruz ay pumalaot sa solo career. At si James Coronel ay nanatili bilang bahagi ng sining ng ilang sandali. Upang mapalitan ng nawalang miyembro, pumalit sina Jason Angangan, Jedi Vergara at Char Santos. Kalaunan, sa kanilang tour sa Japan noong 1994, papalitan ng batang talento na si Anna Fegi si Char Santos. Sa bandang huli, matapos ang kanilang ikatlong album na Know You Will noong 1993 at huling album na Death Penalty noong 1994 ay tuluyang nagtapos ang grupo. Bagaman noong 1998 ay nilabas ang Smokiest Hits bilang tanda ng kanilang natatanging marka sa musika. Hindi man ginawang formal na disband, ang unti-unting pagkakahiwalay ng iba ay bunga ng natural na paglago at pagpili ng landas para sa kanilang hinaharap. Edukasyon, karera at personal growth ang nagtulak sa bawat isa. Ang pagbabago ng lineup ay hindi tanda ng pagkabigo, kundi bahagi ng mas malawak na planong pagbabago. Bagaman ang grupong Smoky Mountain ay kilala sa kanilang malinis at makabuluhang imahe, hindi rin ito tuluyang nakalayo sa mga kultural at diskursong kontrobersyal noong panahon ng kanilang kasikatan na sinamahan ng mga hamon at pagtutuligsa. Isa sa mga mas mahabang diskusyon ay ang reaksyon sa pagpapalit ng mga miyembro pagkatapos ng kanilang matagumpay ng unang album.
Ayon sa ilang tala, naging kritikal ang media sa bagong pagkakasunod-sunod ng grupo. Ang second lineup na pinamunuan ni James Coronel kasama sina Shar Santos, Shady Vergara at Jason Angangan. Mayroon ding pag-usap tungkol sa visual concept ng grupo na kanilang pagsuot ng maruruming damit at pagpe-perform bilang scavengers na may ilan na tinawag itong poverty. Subalit ipinaliwanag ni Tony Lambino at inaamin ng ibang taga-suporta na ang layunin nito ay hindi ang mangbastos o maglarawan ng kahirapan ng walang paggalang, kundi magmulat ng kamalayan at magsilbing komentaryo sa realidad ng lipunan, lalo't mahirap pa rin ang kinakaharap ng maraming Pilipino. Walang naitalang malalaking skandalo o personal na kontrobersiya tulad ng legal na issue o mga moral breach na nagpahina sa imahe ng grupo, bagkus ang pinakahamon nila ay ang pamantayan ng publiko sa realism versus entertainment at kung paano dapat itanyag ang sensitibong tema ng may paggalang at sinseridad. Sa kabuuan, mataas pa rin ang reputasyon ng Smoky Mountains sa larangan ng musika at advokasya. Ang mga kontrobersya na nauugnay sa kanila ay mas nakatuon sa interpretasyon ng kanilang artistic direction at pagbibigay diin sa kahirapan kaysa sa anumang skandalong moral o legal. Sa ngayon, bawat isa ay sumikat pa rin sa kanilang larangan. Si Geneva Cruz na naging Grand Champion sa Voice of Asia noong 1992 ay nagpatuloy bilang solo artist. Kabilang sa kanyang mga kilalang awit ang Anak ng Pasig at siya ay nagpatungo sa aktres at environmental advocate. Siya rin ay nagtayo ng Geneva Wellness Institute at ngayon surgeon sa Philippine Air Force Reserve simula 2022 na nagpapakita ng kanilang patuloy na paghatid ng serbisyo sa bansa. Si Jeffrey Hidalgo naman ay nagtapos ng Chemical Engineering, nagtungo sa filmmaking at itinatag ang kanyang production house para sa digital content. Nagbalak siyang gumawa ng isang musical film na magtatampok ng lahat ng awitin ng Smoky Mountain at kasalukuyang aktibo pa rin sa industriya ng sining at pelikula. Samantalang si Tony Lambino ay naging ehemplo ng akademikong husay, cum laude sa Ateneo, Fulbright Scholar sa Harvard, PhD holder sa University of Pennsylvania at naging bahagi ng World Bank at International Rice Research Institute. Kasalukuyan siyang Pangulo ng Ayala Foundation at dating Assistant Secretary sa Department of Finance, na patuloy na naglilingkod at nagsusulong ng mga proyektong pangkomunidad. Si James Coronel ay tumungo sa US at naging entrepreneur, nagmamay-ari ng mga call center operations sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, India at Sri Lanka. Isang patunay na ang musika sa kanila ay naging puno ng kabuhayan at oportunidad. Bukod dyan, ang ibang miyembro gaya ni Shady Vergara, Shar Santos at Anna Fegi ay nagpatuloy din sa kanilang landas. Si Shady ay nagpakadalubhasa sa musikal at nagtira ng at tumira sa Brisbane, Australia habang si Shar ay nanirahan sa Las Vegas. Naging top 20 finalist sa American Idol at ngayon kilala bilang real estate agent at performer sa Amerika. Si Anna Fegi naman ay lumalahok sa musical theater sa Japan at nagtayo ng sariling music school sa Cebu, ang Brown Academy of Music. Sa kabila ng kanilang pinagdaan ng pagbabago, nananatili ang samahan nila. Mula noong 2011, muli silang nagtipon upang mag-record ng kanta para sa Japan Earthquake Relief na I Feel What You Feel, at noong 2020, nakitaan muli ang kanilang pagkakabuklod sa virtual concert na bayanihan musikahan at fundraiser para sa WWF at mga pamilyang Donsol, kung saan inawit nila ang kanilang mga signature songs kasama si Maestro Cayabyab. Noong Enero 2025, muli silang nagkita sa isang reunion dinner sa Cebu, isang pagkakataon para magbalik tanaw at ipagdiwang ang kahalagahan ng kanilang pagsisimula at ang patuloy na pagkakaibigan. Lalo pat nakita nila ang kanilang naging kontribusyon sa musika at lipunan ay patuloy pa ring binibigyang halaga.